There was a story in the Bible. Yung bata na naposes. And lumapit doon yung tatay. Sabi ng tatay, "Teacher, dinala ko dito yung aking anak dahil siya ay nasapian ng masamang demonyo. Ano siya, kapag nasapian, nangingisay. Sino dito yung nangingisay? Delikado yun. Nangingisay. Tapos, nabubuwal siya. Minsan nga, naabutan daw siya pag nangingisay, nasa sa apoy or what, no? So, sabi niya, dinala ko yung aking anak sa yung mga alagad. Pero, kasi gusto ko mapalayas yung demonyo, pero hindi sila napalayas ng yung mga alagad. Kaya si Jesus, nagalit siya. At at pinagaling niya yung bata. Dahil marami ng mga tao na nagsilapitan, so pinagaling niya yung bata. And dito sa Mark chapter 9, verse 28. Mark chapter 9, verse 28 to 29. Okay, sabay-sabay natin basahin. Mark chapter 9, yan. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" So he said to them, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." So meron daw mga demonyo na hindi mo mapapaalis ng basta-basta. But by prayer and fasting. Last Sunday, sino yung nakakaalala doon sa message ni Sister Che? Ha? Sino dito? Burn out no more. And doon sa mga points na binigay ni Sister Che, mayroon talagang hindi natin nakakalimutan. Yung lagi itong nababanggit ni Ate Kiray no? Ang sabi doon, sige nga, kung naalala nyo pa yung ilan sa mga points ni Che, Sister Che. Rest, ano pa? Reward yourself, ano pa? Reach out. Ano pa? Yung gustong-gusto mo. Ano pa? Eat more. Di ba? At gustong-gusto natin yun. Yung more and more and more of yourself. More and more and more of your body. Di ba? So, sino ngayon yung nakapag-reward na to yourself? Sino dito yung nakapag-reward ka na? Ha? Nakapagpariban? Wala. Nakapagpa-facial treatment or nakapag-ukay-ukay? Amen. Di ba nag-reward ka ng sarili mo? Nakakapag-shopping ka sa Changi, no? Eat more. Nakapag-unli rice ka na ba? Unli samji. Nakakapag-relax na. Ngayon, pwede nyo pa yung lubos-lubusin mamaya hanggang mamayang gabi. Bakit? Kasi bukas, starting bukas, we are officially started our 21 days prayer and fasting. Woo! Sino yung excited? Bakit ba kapag may fasting at prayer, parang hindi tayo excited? Pero pag eat more, woo! Hallelujah! Kapag reward yourself, woo! Yan, gusto ko yan. Eat more, only more. Pero pag prayer and fasting, wala. Tayo mga Kristiyano we are known as a prayerful
people, di ba? Kapag sinabing Christian, ay Christian yan siya. Kaya pala prayerful. Ay, kaya pala pag Sunday nagsisimba. Tapos kapag Christian, ay nagbabasa ng Bible, Christian kasi yan. Di ba? Alam niyo ba na many religious groups nagpa-practice din ng prayer and fasting? No? So, isa dyan is, of course, sa atin Christians, no? Muslims. In fact, meron silang Ramadan, di ba? At ito pa, kapag Ramadan, mayroon pa silang holiday. Isipin mo yun, special yung, special yung fasting nila. Tapos yung mga Jews, no? Hindus, Buddhists, Jains, at iba pa. So maraming mga religious organization na nagpa-practice talaga ng fasting. Prayer and fast. Actually, itong mga ito is, kumbaga parang halos similar lang sa mga religious organizations, no? So, ladies and gentlemen, mga kapatid, our topic for today is about the power of prayer and fasting. Dito sa sa modern church, ay sa early Christian church, fasting was considered a significant part of their lifestyle. Lifestyle nila yung fasting. Yung prayer kasi parang normal lang. 'Di ba? Kahit hindi tayo nagfa-fast, nagpe-pray naman. Ilang beses ba tayo nagpe-pray? Pamahaw, paniadto, panihapon. Breakfast, lunch, dinner, may snacks pa. 4 na beses. No? So, normal yung prayer bilang isa. Kahit nga, alam niyo ba na kay maging si Satanas, yung mga Satanism, nagpe-pray din sila. So, normal ang prayer. So, sa modern church natin ngayon, sa panahon natin ngayon, parang hindi na masyado natin yan pinapractice. In fact, yung mga nanay, mga tatay namin noon, pag sinabing fasting and prayer, hindi na yan bago. Kasi, sa napansin, ewan ko sa aking mga kapatid, napansin ko noon, si mama at saka si papa, twice or thrice a week, 3 times sila nagpa-fast sa isang linggo. 2 or 3 times a week sila nagpa-fast. Meron talaga silang nilalaan para kay Lord. Pero sa atin ngayon, prayer and eating. Prayer and eating and feasting and drinking. No? So ngayon, parang hindi na siya masyado talagang pinapahalagan. Alam niyo ba na bilang mga mananampalataya, prayer is our power is in prayer. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan kapag tayo ay nananalangin, lalo na kapag tayo ay nagpa-fasting. If there is power in prayer, meron ba dyan? If there is power in prayer, there's much more in fasting. Kung gumalaw ang Diyos sa prayer natin, mas gagalaw ang Diyos kapag sinamahan natin ng fasting. Na para bang ganito, prayer whispers to the divine, fasting shouts. Kung ang ating mga panalangin ay parang binubulungan mo ang Diyos, ang fasting, sumisigaw ka sa Diyos. Rinig na rinig ka ng Panginoon. So the power of every believer is prayer and fasting. Ngayon, sino dito yung gusto mo nang mag-fasting? Gusto kong magkaroon ng power. Ano ba tong power na sinasabi dito? Kilikili power? Hindi siya kilikili power. Baka gusto mo yung parang kasi sino yun? Yung may power? Yung kalbo, sino ba yun? Si waterbender? Tapos gumaganon ka, tapos, ganon, may power ka. Hindi po yun, ganon yung power na sinasabi ng Bible. Waterbender ba yun? Lagi kong nagpapanood niya noon eh.
So in Matthew chapter 6, verse 16 to 18, when you fast, alam niyo ba, pagka ganitong topic, no, prayer and fasting, parang para siyang nakakaantok. Sinong inaantok dito? Pumalakpak. Meron niya talaga. So, mga antok. Ang lamig kasi. Kaya inaantok. No? So, when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward. And verse 17, but when you fast, put oil on your head and wash your face. So kapag tayo daw ay magfa-fast, maligo naman tayo. Tapos maghilamos din. Siyempre, pag maligo, maghilamos ka naman talaga, no? So that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. So kapag tayo ay nagfa-fast, maligo naman tayo. Kasi, kaya sinabi ito ni Jesus, kasi di ba, noong mga hypocrites kasi, mga hipokrita, talagang pinapakita nila na sila ay nagpa-fasting, hindi sila naliligo. Di ba kagaya din ni Daniel? Noong nag-fast si Daniel 21 days, sabi niya, hindi siya naligo. Hindi rin siya naghilamos. So kapag tayo nag-fasting, maligo naman. Baka naman ma-slain yung katabi natin, hindi dahil sa anointing. Baka sa amoy. Anointing. No? So, sabi ni Jesus said, when you fast. So, hindi niya sinasabi na if. So, ibig sabihin, God expected all the believers to do fasting. Sino dito yung honest ka? Yung regular ka talaga na nagfa-fast. Kapag lang may kinakasaan na 21 days, saka na tayo nagfa-fasting. Pero hindi talaga natin lifestyle yung nagfa-fasting. No? So what is fasting? Fasting in the Bible, nandiyan na ba? What is fasting? In the Bible, fasting is abstaining from food for a period of time to seek God earnestly. So, ibig sabihin, ang fasting daw is yung umiwas ka muna sa pagkain. Ayun, sabi ko na nga, baka pagka ganito na topic, walang masyadong mag-agree. Pagdating na sa tiyan, talaga, ang hirap. Di ba? Ito, nagpa-fast ka because you want to seek God earnestly. It is also a powerful personal discipline to train our will. So itong fasting, ito yung powerful. Gusto mo ba na magkaroon ng disiplina sa iyong sarili? Para bang ganito, gusto kong pumayat pero di ko magawa. Di ba? Gusto mong lumiit. Pero ang sarap talaga ng lechon, ng kalderita, ng adobo, ng dinuguan. May kumakain mo itong dinuguan. Ha? Sinigang. Ano pa, paksiw. Ang sarap talaga. Hindi ko mahindian. No? So ito, to develop self-control. Yun, self-control. Kapag nagfa-fast ka, magkaroon ka ng self-control. And tune our spiritual sensitivity towards God. So, para bang ganito, kapag nagfa-fasting tayo, para bang, nakakita na ba kayo ng mga kabataan, yung mga transistor radio? Di ba? Di ba mayroong yung antenna? Yun nakikita. Hindi mo na nakita yan ya? New gen ka na kasi. Alam mo yun, kapag walang signal, ginaganon mo yung mga antenna mo, tapos diba, tinutune in mo.
So parang, pag nagfa-fast ka, parang tinutune mo yung sarili mo sa presence ng Panginoon. No, yung yung espiritu mo kay Lord. Take note, we don't fast to try to manipulate or force God into action. God answers according to His will. Minsan kasi, kapag nagfa-fast ka, mayroon kang gustong, Lord, magpa-fasting ako, Panginoon, dahil mayroon akong, gusto ko, Panginoon, ito mangyayari sa buhay ko. Gusto ko, Lord, gawin mo to sa buhay ko, Panginoon, kaya magfa-fast ako. Now, hindi natin pwedeng ma-manipulate si Lord. Yung will pa rin niya, yung masunod. Fasting is saying no to food temporarily and saying yes to God. For a short period of time, you will not prioritize food, but you prioritize God. Amen. Now, there are different types of fasting. Number 1 is absolute fasting. Yan, absolute fasting or dry fast. This involves abstaining from all food. Amen. Amen. And water. For a specific period of time. It's considered a rigorous form of fasting. Rigorous means or refers to fasting practices that are particularly strict. Ibig sabihin, napaka-stricto nitong fasting na ito. Absolute fasting. No? And demanding on the body, it implies a higher level of self-discipline and commitment to the spiritual practice. Often associated with seeking God's guidance or impressing deep repentance. So itong absolute fasting is kung halimbawa mayroon kang gusto talaga, yung parang seryoso ka talaga, mag-absolute fasting ka. No water, no food. Kagaya ng ginawa ni Elijah, ni Moses, 40 nights and days sila nagfa-fast. At maging si Esther, nung mayroong banta sa buhay ng lahat ng mga Hudyo, no? Sabi ni Haman, si Haman ba yun? Nagbabanta na ang lahat ng mga Hudyo papatayin niya. So nung sinabi ni Mordecai, Esther, papatayin daw lahat ng mga Hudyo. Ikaw, Hudyo ka pa naman. Papatayin ka talaga, kasama ka. At anong sabi ni Esther? Sige, mag-fasting kayo 3 araw. Walang kakain, kahit mga bata. And after 3 days, gumawa ng milagro ang Diyos. Absolute fasting. Kapag mayroon tayong, halimbawa, yung talagang need na, urgent na talaga, absolute fasting. Number 2, water fast is the practice of abstaining from eating food while drinking water regularly. So ito medyo okay pa. Kasi pwede ka pang uminom ng tubig. No? Pero walang food. No food. Water lang. Number 3, partial fasting or Daniel fast. This involves abstaining from certain types of food or drinks while still consuming others, which excludes, ibig sabihin, hindi siya kasama, meat, sweets, dairy, wine, or alcohol. So, itong fast na ito is, pwede kang kumain ng gulay, pwede mo siyang intake yung gulay, at fruits, juice, pwede pa. Pero yung mga meat, yung mga hard food, mga rich foods, hindi pwede. So, ang sabi sa Daniel chapter 10, verse 3, I ate no choice food, no meat or wine, touch my lips. So, sino dito yung, minom ka pa? Ha? Wag muna. No? Wala muna ang wine or alcohol. And kahit pag-touch nga, wala daw eh. And I used no lotions. Uy, hindi daw pwede mag-lotion. Yung mga masisilan dito, kailangan nag-dry na ganyan. So, walang lotion. At all until the 3 weeks were over. So, ito si Daniel, ito yung fast niya. No, hindi siya nag-lotion, hindi siya naligo, okay? Hindi siya kumain ng mga matitigas na pagkain, fruits and vegetables lang. Juice, yung ganun. No? So, walang alcohol, walang wine. Amen.
Meron ba bang ditong naka-alcohol? Okay. So, number 4. Number 4 types of fasting. Non-food fasting. This goes beyond abstaining from food and involves giving up other things that provide comfort or pleasure. This type of fast allows for a deeper focus on spiritual growth and prioritizing God. Ibig sabihin, itong non-food fasting is isasama mo siya doon sa 3 fasting na gusto mong piliin. No? So, ito yun. So, examples exclude fasting or include fasting. Isama mo to sa fasting mo. Kung gusto mo, mga kapatid, na yung urgency, may urgency na talaga. No? Yung emergency na, or kailangan mo na talaga mag-absolute fasting ka. No? Depende sa iyo kung sa mga sanay na ng magfa-fast. Alam niyo, marami dito yung mga sanay na magfa-fast na walang kain-kain. Pero hindi siya magiging matatawag na prayer and fasting kung fast ka lang. No? Walang prayer. So parang diet lang yun. So ang pagfa-fast, dapat samahan mo siya ng prayer. So parang ganito, so imbis na, halimbawa, pipiliin mo yung absolute fasting. Kahit 1 meal lang, kung hindi mo talaga kaya, mag 2 meals. Or kung kaya mo naman, pwede mo isang araw. Kung kaya naman, 2, 3. O baka kung ano-ano na makikita. No? Kapag magpa-fasting, kung ano-ano na nakikita, mga espiritu ba? So, kahit yan lang munang Daniel fast. Kung nagtatrabaho tayo, kung meron tayong mga health issue, no, Daniel fast. Or yung water fast. Maraming nag-water fast dito. Ayaw nila ng mga foods, pero water lagi iniinom. So, imbis na yung panahon mo is ginugugol mo dun sa pagkain, kung ano na lang iniisip mo, saan kaya ako kakain ngayon? Saan kaya ngayon, may bago na namang bukas na kape? Coffee shop? Tapos, may bago na namang mga restaurant, bukas puntahan natin, tikman natin. Imbis na mag-iisip ka kung saan-saan ka kakain, ipipray mo na lang. Yung time mo is iluhod mo sa Panginoon. Amen. Okay. Itong food fasting, isasama mo siya, at ito ay examples include fasting from people. Minsan, kapag nagfa-fast ka, iiwas ka din sa mga tao. No? Kasi paano ka makapag-concentrate na mag-pray kung maraming disturbo? Si Jesus, madaling araw siya umaalis. No? Kapag gusto niya makipag-usap sa tatay niya, madaling araw umaalis siya. At nananalangin. Minsan, lagi siyang lumalayo sa mga sa mga disciples dahil gusto niya mapag-isa. So kung gusto natin na masolo si Lord, umiwas muna tayo sa mga tao. Okay? During our fasting. Okay. Pangalawa is media. Yun. Sa kaka-scroll up, scroll down natin, hindi na natin namalayan na umabot na tayo ng 4 na oras, 5 oras. Diba? Nakakapagtaka, bakit kaya sa mga sukmed, no? Kahit nakailang oras ka na, parang hindi mo napansin. Diba? So, kailangan din natin mag-fast, no? Sa, example nun? FB, Instagram, TikTok. Sino yung mga content creator? Oy! Pasensya na. Mga Twitter, online casino, meron mga online games, no? Dapat mag-fast tayo dyan. Amen. No? Tapos ito, yung cellphone, dapat mag-fasting din tayo. Minsan itong cellphone. Diba sabi ni Pastor Mark kahapon, sabi niya, iba yung, kapag gumagawa siya ng mga sermons, doon niya ginagamit sa tablet. Hindi niya dito ginagamit. Or yung mga social media, sa cellphone lang, hindi doon sa kanyang tablet. Kasi nakaka-istorbo nga talaga. No? So habang nag-aaral, ganun. Nagpa-pop up yung mga message. Tapos lalo na pag may mga emergency, or sige, pag hindi ka nag-chat sa akin, break na tayo. Di ba? So nakaka-istorbo nga talaga itong mga natin.
telephone or cellphone. So, ito pa, entertainment. Mga television. Minsan, buong araw, nakababad ka na lang sa television. Sa amin, wala na kasing TV, kaya hindi ako talaga magbabad. No? Netflix! No, lagi ka na lang nagdi-Netflix. Lagi na lang nanonood ng mga movies. Kahit pag-pray na nga lang, kahit 1 minuto, hindi ka makapag-pray. Pero pag movies, Netflix, at kung ano-anong mga entertainment, kahit 1 araw, walang problema. Kahit hindi ka nakakain, basta makapag-Netflix lang. Hindi kaya makapag-games. Or maka-TikTok. So ito pa, consumer culture. No, minsan, iwasan din natin yung ating pagiging laging mag-add to cart. Itong Shopee, Lazada, TikTok, di ba? Timo, no? Lagi na lang, ma'am, parcel po. Masyado na tayong, wala nang kahit nga pang tithes natin, pang offering, binayad na natin doon sa nagde-deliver. Paano kasi na-add to cart Tapos na-check out pa. Di ba? Okay. What are the spiritual benefits of fasting? Ano ba yung mga benefits ng fasting? Number 1, benefits, help initiative, revival, and spiritual growth. Yung sabi dito sa Joel chapter 2, verse 12, even now, declare the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. So, ang benefits pala ng fasting is help initiate revival and spiritual growth. So, kapatid, kapag ikaw ngayon, nararamdaman mo parang dry ka na kay Lord, patay na yung espiritu mo kay Lord, you need fasting. It's about time to fast. Di ba kapag, mararamdaman mo naman yun kapag patay na yung relasyon mo kay Lord, wala nang effect sa'yo yung preach every Sunday. Wala nang effect sa'yo yung kahit ikorek ka. Wala na yun Wala nang talab kapag dry na yung spiritual life mo. No? So mag-fast tayo. Mag-fast tayo. No? At dito nga sa Jonah chapter 3 verse 5 to 10. So ito yung story ni Jonah, no? Na sabi ng Diyos, Jonah, puntahan mo yung Nineveh, city of Nineveh, kasi gugunawin ko na yung lugar na yun sa sobrang kasamaan. So, pumunta nga si Jonah, at ang sabi ng Diyos, in 40 days, gugunawin na yung lugar na yan. At nung narinig ng hari, na paparusahan yung lugar, yung city niya, abay talagang hinubad niya yung damit niyang panghari at sinuot niya yung pangluksa, yung saklot. Thank you. At ang ginawa ng mga tao sa Nineveh ay nagpapakumbaba sila sa Diyos. Ang sabi ng hari, nag-declare siya, sabi niya, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, maging yung mga hayop, hindi pa kainin in 3 days. At alam niyo ba, nahabag ang Diyos. Kaya nga sabi, galit na galit si Jonah, sabi ni Jonah, alam ko kasi Panginoon, na mahabagin ka, maawain ka. Kaya ayaw kong pumunta dun sa Nineveh para mawarningan sila. Pero si Lord kasi, mahabagin. No? So kapag tayo, tingin natin sa sarili natin na parang iba na, let's fast. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will pag sinabing humble is fasting, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. My eyes will be open and my ears attentive to every prayer made in this place. So si Lord, kapag tayo pala ay
nagpakumbaba, nagfa-fast and pray. Ano ang mangyayari sa bansang Pilipinas kapag dineclare ni President BBM, mag-fasting ang lahat? Ano ang mangyayari sa ating bansa? Nung kagaya doon sa Nineveh, nung nag-fasting sila, grabe, ang milagro ng Diyos. Imbis nagugunawin sila, in-spare ng Diyos ang lahat ng mga tao doon. Kahit gaano pa sila kasama. Pero dahil nag-fasting ang mga tao, nagpakumbaba sila at nananalangin, in-spare ng Diyos ang city of Nineveh. Ganun pala ang sikreto kapag gusto natin na maligtas tayo sa kapahamakan. Fast. If we fast means we humble ourselves. Kapag sa tingin natin, medyo yumayabang na tayo. No? Kapag napansin natin na medyo yumayabang na tayo, so it's about time to fast. Sabi ni Derek Prince, don't pray for humility, be humble. Huwag doon nating ipag-pray na, Lord, bigyan mo ako ng pusong mapagkumbaba. Gawin mo. Hindi natin pwedeng ipag-pray, Lord, bigyan mo ako ng ikaw gawin mo yun sa sarili mo. Luke chapter 14 verse 11. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, and He may exalt you in due time. Humble yourselves. Humble ourselves before the Lord. At i-exalt daw tayo. Itataas tayo ng Panginoon. Number 2, benefits of fasting. Help us receive clear revelation and direction from God. Ang sabi sa Gawa, chapter 13, verse 2, habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinasabi sa kanilang ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila ay pinili ko para sa tanging gawaing nilaan ko sa kanila. So, habang pala, tayo ay kapag tayo ay nag-prayer, ay nagfa-fast, no? Mayroong direction ang Diyos sa buhay natin. Sa mga estudyante, hindi mo pa alam kung ano yung, sa mga magka-college, no? Next year, or kung ano yung mga gusto nyo mangyayari sa buhay. At wala pang lead si Lord. Wala pang sinabi si Lord. So it's about time to fast. Ano kayang gusto kong kunin na course sa susunod na pasukan? Di ba? Or di kaya, Lord, lampas na talaga ako sa kalendaryo, Lord. Lumampas ka na sa kalendaryo. 1.5 calendar. Di ba ka? 30. Tapos plus 15. 45. Malapit ka na doon. No? So, siguro, it's about time to fast. Di ba? And God will give you a revelation. Alam nyo, si Mama, nakwento niya sa amin noon. Or kumbaga, hindi talaga niya kinuwento kasi nakita namin. Meron kasi siyang kumare, si Mads Cynthia. Mads kasi pag kumare. Mads. Si Nanay Cynthia Gonzales. Nagpautos siya ng kanyang anak, Nay Sario, papuntahin ka doon ni Mama kasi nilagnat siya. O di pumunta naman si Mama. Tapos, nung papunta niya, yung dito pala niya, yung kamay, dito, na ano siya napilay, parang na ganun ba? Na-twist siya. O, tapos, siyempre si Mama kasi nangihilot. So, nihilot niya. Pagkatapos ng nihilot, nilagyan pa niya nagtapal-tapal siya ng mga tuba-tuba, at saka, tapos sabi niya, Bads, pag tumigas na yan, mas palitan mo lang, kung meron kang dahon dito sa aswete, ganyan, itapal mo. So, umalis si Mama. So, kinabukasan, bumalik na naman. Papuntahin ka na naman ni Mama. O nga, bakit? Saman, dapod. Ay, lalo dong lumnamaga yung yung kamay.
So, sabi ni Mama, bakit ba na ganyan? Hinilot ko na, tinapalan ko na. Bakit mayroon pa rin? Mayroon pa rin, sabi niya. Kasi sa panahon namin, kapag may mga pilay-pilay ka, mahal kasi sa mahal kasi sa hospital, kaya hilot-hilot na lang. So, habang si Mama naghihilot, ganyan, nilid siya ng Panginoon sa prayer. So habang nag-pray siya, nag-speak in tongues. Alam mo naman siya, kapag nag-speak in tongues, kinakabahan ka rin. So, habang nag-speak in tongues siya, nire-reveal ng Panginoon na kaya pala napilay siya kasi naghubog-hubog. Naglasing-lasing. At dahil lasing siya, mayroon kasing dong sapa, di ba? Yung bahay nila may sapa. Tapos yung tulay lang is, yung parang puno lang, yung bilog. Na kapag itag-ulan yun, nadulas siya. Yung dito niya is talagang natukod niya sa tulay, yung kahoy. So talagang nabali, na-twist. So nung sinabi ng banal ng Espiritu, kaya pala siya napilay dahil naglasing. So nireveal ng Diyos kahit mga sikreto. True fasting. Kasi nga sabi ni Mama, sige day, masusunod na lang ako. Pero anong ginawa niya? Nag-fasting siya. Nag-pray siya. Lord, i-reveal mo, Panginoon, kung anong mayroon, bakit hindi gumagaling, Lord? So, ni-reveal ng Panginoon. Okay? So, number 3, help free people from spiritual bondage. In Mark chapter 9, verse 28 to 29, kanina yung binasa natin. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. May mga espiritu na hindi kaya basta-basta lang mapalis. Mayroong isang movie, at least, actually, nakita ko siya sa Jessica Soho, na-featured siya sa Jessica Soho, pero meron talaga siyang movie, ginawan talaga siya ng movie. Itong si Clarita Villanueva. Hindi ko lang kasi na-send yung clips. No? Pero pwede mo siyang ma-search sa Google or kahit sa YouTube. No? Si Clarita Villanueva, isa siyang bata na taga Bacolod, sa Pilipinas na nangyayari. So, at 12, no, kumbaga, 12 years old siya, namatay yung nanay niya. So, naulila siya at 12 years old. So, dahil naulila siya, pumunta siya dito sa Manila at naghahanap ng trabaho. And then sa kanyang paghahanap, nagiging kasambahay siya, nakakilala siya ng isang lalaki. Pero, iniwan lang din siya. So, dahil sa na-feel niya na she is unloved, no? Hindi siya mahal, wala siyang magulang. Pero ang background nito ni Clarita is yung nanay niya is espiritista. Isa siyang albularyo, yung nanggagamot, nanguhula. So, nung 17 years old siya, uso kasi nun yung pag may mga prostitute, nagiging prostitute si Clarita. Kasi pumapasok siya sa isang bar. So, wala siyang ibang papuntahan eh. So, nung nagtrabaho siya doon, isang araw, lumabas siya at naghahanap siya ng customer. So, hindi niya napansin na yung nalapitan pala niya na lalaki is police. So, ngayon, dinakip siya at dinala siya sa old beloved person. So, nung dinala siya doon, nagtaka siya dahil nagtaka yung mga kasama niya sa priso kasi nga, may parang mga bumato na mga malilit na bato. Binabato sila. At itong si Clarita ay may kumakagat, lagi siyang sumisigaw dahil may kumakagat sa kanya. At makikita mo talaga sa kanyang katawan, kahit dito daw sa kanyang fingertips, may mga kagat. Ang sabi niya, may kumagat daw sa kanya na lalaki na matangkad. Parang mga 10 feet ang taas. At meron ding maliit. At itong dalawang nilalang na ito yung gumugulo sa kanya. At kahit sa kanyang pagtulog, hindi siya magiging payapa kasi nga, kinakagat siya. So, ang dami nang pumupunta sa kanya, mga doktor, and then may mga dalawang tao na sinumpa niya na namatay. So, may isang missionary, Amerikano siya na missionary, 1953,
nangyayari ito. So may isang missionary na naglakas ng loob. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, puntahan mo yung babaeng kasi naaawa ako sa kanya. So nung pinuntahan niya, sabi pa nung Dr. Lara, yung parang head ng preso na yon. Sabi niya, Pastor, delikado kasi itong babaeng ito kasi dalawa na yung sinumpa niya at namatay. Meron siyang espiritu sa yung manghuhula nga, yung hinuhulaan niya na mamatay ka. Kasi may doktor na nag-assess sa kanya, sabi niya, nagalit siya sa doktor, mamatay ka bukas. Namatay siya at that time. And then meron yung jail guard, nainis sa kanya, sobrang ingay eh. Sumisigaw siya, gumagapang siya dito sa ceiling, sa dingding. Naiinis na yung jail guard, sinipa. Sabi ni Clarita, mamatay ka. After a week, hindi na tumibik yung puso, namatay. Kaya ang sabi nung doctors kay si Pastor Lester Samral. Sabi niya, Pastor, delikado kasi itong babae ito. Sabi niya, hindi. Gusto ko siyang makita. Nung nakita nung babae, si Clarita, si Pastor Samral, sumigaw siya, I don't like you. Sumigaw yung espiritu. Nagtaka sila kasi nga, itong si Clarita, wala mang natapos. Bakit siya naging English? For the sake, doon sa pastor, dahil nga foreigner. So nalaman nila na mayroon talagang sanib itong babaeng ito. So nung nakita, first time na nakita ni Pastor Lester, tumambling yung babae at nakatulog. And then, kinabukasan, bumalik na naman yung espiritu. Matigas yung espiritu eh. Kaya ang sabi ni Pastor Lester, ay hindi na to pwedeng basta prayer lang. Dapat mag-fasting ako. So nag-fasting si Pastor Lester. At pagbalik niya, kinast out niya yung devil. Umalis. So may mga espiritu na hindi lang basta-basta matatanggal sa prayer, but by fasting. Amen. So, palakpakan nga natin si Lord dahil si Lord naman talaga yung gumagawa. Kaya ang sabi nga ng Diyos kay Pastor Lester, and in fact, during that time, after that event, no, after nung nangyayari yon, grabe yung revival na nangyayari sa Pilipinas. That is 1953. At dyan sa mga oras na yan, sa mga panahon na yan, 53, 60, 70, 80, kahit sa 90s, naabutan pa namin yung may mga pinagpipray sila mama, no? Na mga na-demon possess. Tapos sabi pa ni mama, isog kayo. Sabi, isog ma, itong espiritu, isog, matapang. Kasi nga, dinilatan lang sila, pumunta sila din eh. Kasi pupunta sila doon kasi nga may na-possess. And yun, pagdating nila doon, yung na-possess, dinilatan. Naalala ko yung ni Sister Sister Jessalyn. Diba, may na-possess din siya. Nakakita siya kung ano-anong mga espiritu. Diba? Tapos may nag-chat sa akin, Ning, punta tayo doon kila Sister Jessalyn. Bakit? Kasi may na-possess doon ano pangalan nun? Oo, yung kinakasama. Sabi ko, ayoko. Bakit? Hindi ako handa. Baka didilatan lang tayo, gano'n, no? Ano ang sabi nung espiritu? Marami sila. Marami sila. Kaya hindi mo basta-basta puntahan lang yan. Susugod ka lang na hindi ka handa. Hindi pwede. Okay. So, number 4. Help push back or loosen the demonic powers over a situation. So, in Daniel chapter 10, verse 12, then he said, don't be afraid. Itong anghel to nagsasabi kay Daniel. Don't be afraid, Daniel, since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. So, sabi ng anghel, si Anghel Gabriel, kasi si messenger kasi si Angel Gabriel. Nung pumunta, sabi niya, since the first day you began to pray. So, nung nag-fasting siya ng 21 days, di ba? Since si Daniel, nag-fasting siya, at first, sa unang araw pa lang,
tinugunan na ng Diyos yung panalangin ni Daniel. Since day 1, tinugon na. Diba? Sabi niya, since the first day you began to pray for understanding and humble yourself. So kapag pala tayo ay nagpa-fast, nagpe-pray, nagpakumbaba, since day 1 sa ating panalangin, ay sasagutin na ng Panginoon. Pero bakit after 21 days pa dumating yung answered prayer ni Daniel? Sapagkat merong mga demonyo dyan sa taas. We are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against spirit in heavenly realms. May mga espiritu dyan. Akala mo, hindi ka dininig ng Panginoon. Minsan kapag nag-pray tayo at hindi tayo dininig ng Panginoon, minsan nagsasawa na tayo, Lord, ilang araw na, ilang weeks na, ilang buwan na, ilang taon na, hindi ko pa rin natanggap yung mga panalangin ko sa iyo. Bakit, Lord? Hindi mo ba ako naririnig? Pero ang sabi ng Diyos, since day 1, narinig ng Diyos. Kaya lang, may mga territorial kasi yung mga demonyo na pinipigilan niya yung answered prayer mo. Kaya kung sa day 5 nag-stop ka na, wala na. So dapat mga kapatid, persistent tayo sa ating prayer. Persistent. Amen. Okay. So itong mga panalangin natin, ito yung makalusin sa mga gawa ng demonyo. Sabi pa nga ni Gabriel, buti na lang to the rescue si Miguel. Kasi si Miguel, siya yung warrior talaga sa langit. No? To the rescue siya. Kaya nahatid ko sa iyo ngayon ang iyong mga panalangin. Ang answer, ang sagot ng iyong panalangin. Okay, number 5, help us navigate the journey ahead with confidence. In Ezra chapter 21 verse 23, I proclaim a fast so that we might humble ourselves. So, pag nag-fast, ibig sabihin, humble. And ask Him for safe journey for us and our children with all our possession. I was ashamed to ask the king of soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road because we had told the king, the gracious hand of our God is on everyone who looks to Him, but His great anger is against all who are forsake Him. So we fast and petitioned our God about this, and He answered our prayer. So ang prayer and fasting help us navigate our journey. Kung tayo ay medyo meron tayong kaba sa ating journey, sa ating future, let us fast. Di ba, minsan mayroon tayong mga pag-aalinlangan. Ano kaya ang mangyayari bukas? Ano kaya mangyayari in the future? Lalo na sa bansa natin ngayon, ang gulo-gulo na, di ba? Minsan, gusto mo na lang matulog, mapanaginipan mo pa. Ang gulo-gulo na ng mundo. But, kung mararamdaman na natin ito mga kapatid, let us humble ourselves to God by fasting. Okay, number 6, ito yung gusto ko. Help deepen our intimacy with Jesus. Lalo kang lalalim sa Panginoon kapag nagfa-fast ka. Bakit? Wala ka ng ibang choice eh. Nakahanapin siya na lang. Kasi nga, ayaw mo nineneglect mo muna yung mga pagkain. Lalo kapag gutom ka na, Panginoon, tulungan mo ako, Lord. Gutom na ako, ang bango-bango pa nung niluto ng kapitbahay. Di ba? So, it helps us deepen our intimacy with Jesus. Ang sabi nga sa Matthew chapter 9, verse 14 to 15, one day the disciples of John the Baptist came to Jesus and asked him, why don't your disciples fast like we do and the Pharisees do? So yung mga disciples ni John, nag-fast. Yung mga Pharisees, nag-fast. No? Jesus replied, do wedding guests mourn while celebrating with the groom? Of course not. But someday,
the groom will be taken away from them and then they will fast. Kasi during that time, si Jesus ay malapit pa sa kanyang mga disciples. Kaya, nagreklamo itong mga disciples ni John the Baptist, bakit sila hindi nagpa-fast? Lagi na lang kayong kumain. Di ba si Jesus laging nagpapakain? Kami nagpa-fast kami. Ang sabi ni Jesus, habang nandito pa ako, hindi yan sila magpa-fast. Pero kapag ako ay aalis na, doon na nila hahanapin ang aking presensya. So what does it mean? Kasama pa nila ang groom, si Jesus. So, close pa sila. Pero kapag si Jesus ay aalis na, nung umalis na si Jesus, naglulong na sila ng presence ng Panginoon. Sana nandito si Jesus, nandito si Lord. So yun, dahil na-miss nila ang Panginoon, nagpa-fast sila. So mga kapatid, may mga panahon ba na parang na-miss mo na talaga ang Lord? Na parang kulang yung buhay mo dahil alam mo na na-miss mo na si Lord eh. Kasi in the presence of God, there is fullness of joy. There is fullness of peace. Ngayon, kung wala na ang presence ng Panginoon, hindi mo na mararamdaman yun. Amen. Kaya nga, kahit na anong gagawin natin, parang wala nang nangyayari sa ginagawa natin dahil wala na yung presence ng Panginoon. Kaya, dapat tayo ay mag-fast. Bukas mag-start na yung fasting natin. Amen. No? So kapag tayo ay nauuhaw kay Lord, at feeling natin empty na yung buhay natin, kahit na anong lamo natin, kahit punong-puno na yung tiyan natin, di ba? Pero parang empty pa rin yung heart natin because ang presence ng Panginoon ay hinahanap-hanap ng ating espiritu. Amen. So, kung mayroong spiritual benefits ang fasting, mayroon ding health benefits. Amen. So, sino ang gusto nito? Yung mayroon ding health benefits. Number 1, promotes blood sugar, or promotes blood sugar. Ano yung mga, pwede paano? Kung sino dito yung mataas yung sugar mo? Ha? Mag-fast tayo mga kapatid. No? Wala na dyan? Health benefits of fasting. Ito ay back up to ng science, ha? Okay. Promotes blood sugar. No? Pabababain niya yung sugar level natin. No? Number 2, promotes better health. Okay? By fighting inflammation. So, sino dyan yung mga namamaga na? Namamaga yung mga paa, namamaga yung mga likod, or kaya mukha namamaga. Sakala mo namamaga, pero tabs lang ba? Tabs. No? So, may enhance heart health. So, kapag nagfa-fast tayo, maganda yung daloy ng ating heart, no? Walang mga nagka-clog na mga tabs, di ba? Yung naalala ko pala yung si Manang Sol, sana wala man siya dito. So, lumabas sa kanyang, twice na lumabas yung maraming dugo sa kanyang ilong, no? Pinuntahan niya ni pastor nung isang araw eh. Kasi nga, tumaas yung dugo niya. Buti na lang pumutok dito sa ilong, hindi sa ulo. No? Glory to God pa rin. Grabe si Lord. Grabe yung protection ni Lord sa kanyang mga anak. Amen. So, kailangan na talaga mag-fasting. Yung mga ganyong mga signs. And number 4, may boost brain function. So, ang pag-fast pala is nagbo-boost ng brain function. So, kapag meron pala, di ba tayo kapag may mga exams or mga interview, kailan kumain tayo, kain din tayo para hindi tayo mag-mental block, di ba? Mental block. Pero ang benefits pala ng fasting is mag-boost sa ating brain function. Tatalino tayo. Sino dito yung gustong tumalino? No? Mag-fast tayo. Okay? Aid weight loss. O, sino dito yung gusto ng mag-diet na? Amen. No? So kapag less yung intake natin ng mga calories, syempre, wala talaga mabubuo na mga tabs. Amen.
increase growth hormone secretion, which is vital for growth, metabolism, weight loss, and muscle strength. Number 7, could extend longevity. Nung Tuesday, pumunta kami dun sa last night ng lamay ni Pastora Esther. And then, yung asawa niya, si Kuya Ray, 87 years old. Napaka-sharp ng mind niya. Sabi, bakit ang sharp ng mind niya? Kahit ako, 12 years kami na hindi nagkita, pero kilala pa rin niya ako. 87 years old. Sila Pastora Eva, lahat kilala niya. Si Sister Che lang ang hindi niya masyadong nakilala. Kasi medyo gumano na. So, napaka-sharp ng mind niya. Bakit daw? Kasi napaka-disiplina. May self-discipline. So, kung gusto natin na humaba yung buhay natin, self-discipline. Amen. And then, may aid in cancer prevention and increase the effectiveness of chemotherapy. So, kapag may mga mahal tayo or mayroon tayong mga sakit, so magpa-fast din tayo sa mga, lalo na yung mga bawal talaga sa atin. If mag-fast tayo mga kapatid, no? So, napansin ko, sa Bible, yung mga great men and women of God, bago sila, kapag mayroong mga challenges, yung mga bagay na talagang may hamon sa buhay, nagfa-fast sila. And every time na nagfa-fast sila, nagtatagumpay. Example sa mga nagtatagumpay sa Bible character na nagfa-fast, si Eliezer, nung naghanap siya ng mapapangasawa ni Isaac, nag-fast siya. At grabe, direction ng Panginoon. Dinala siya kung saan yung lugar at na-meet pa talaga niya personally yung babae na para sa kanyang amo. No? And then, sino pa? Si Moses, si Hannah, si Elijah, si Ezra, lahat ng mga Bible characters, nagtagumpay sila ng dahil sa kanilang pag-aayuno. Nag-aayuno muna sila bago sila lumalaban. So, ang isa sa pinaka hinahangaan natin na maging ang ating Diyos, si Jesus, Panginoon, He is the Son of God, the Mighty One, nagfa-fast. Mayroon siyang kapangyarihan, lahat. Di ba? Pero nagfa-fasting siya. When He began His public ministry, Jesus fast. 40 days, 40 nights. Absolute fasting. And ito, after siya nag-fast, tinempt siya ni Satanas. The same temptation na nangyayari kay Adam at kay Jesus. Si Adam, tinempt siya sa pagkain. Doon siya bumagsak. Si Jesus, tinempt siya sa pagkain din. Pero, nagtagumpay siya. Bakit? Nag-fasting. Grabe na. Diyos, hari sa mga hari, anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nag-fasting, tayo pa kaya? Kaya di ba minsan, wala nang talab. Kahit na anong, pag pumunta tayo sa ating mga life group, parang walang talab. Yung word. Kapag nagsishare tayo ng gossip, parang walang talab. Kahit punong-puno na ng kaalaman yung mga utak natin. Lagi tayong pumupunta sa mga mentoring, sa mga leadership training. Pero kapag pumunta tayo kapag nag-share tayo sa kaluluwa, parang walang talab. Kasi wala na kasi yung presence ng Diyos. Wala yung power ng banal na espiritu. Ewan ko kung sa inyo, pero sa akin, minsan nagkaroon ako ng banal na pagkainggit doon sa mga taong hindi naman, parang ganito, si Mama seryoso, sa mga iba dito nakakakita pa kay Mama. Hindi siya ganun, hindi siya fluent. Hindi siya magaling magsalita. Oo nga, utal-utal pa. Hindi nga marunong masyadong magtagalog. Pero kapag meron siyang tao na nakausap at nag-share ng salita ng Panginoon, grabe, humahagulhul pa.
Umiiyak, talab, tagus sa puso yung salita ng Diyos. Bakit? Grabe kung manalangin. Grabe kapag nagpakumbaba. Meron lang siyang matabihan kahit saan, sa park, sa mall, lahat pag natabihan, sinisharean. At ang daming mga taong, mga kaluluwang naligtas ng dahil sa buhay ng aming nanay. May mga nagiging pastor na at ang dami ng mga member. Sabi ko, Lord, sabi nga namin, ang sarap siguro no, nung pagdating niya sa langit, ang dami niyang crown. Kasi ang dami niyang kaluluwa. Di ba minsan mga kapatid, tayo, no? Nagsishare tayo ng salita ng Panginoon, pero wala nang talab. Wala nang kapangyarihan. Kasi nagbe-base na lang tayo sa ating knowledge. Nagbe-base na tayo sa ating kakayanan. Alam mo, minsan si Lord gumagamit dun sa mga taong walang alam. Kasi kapag ang tao walang alam, wala siyang ibang sasandalan. Si Lord lang, Lord, gamitin mo ako. Lord, wala akong kakayanan. Kagaya ni Moses, Lord, uutal-utal ako, Panginoon. Hindi ako magaling magsalita. Pero ang sabi ng Panginoon, gamitin kita. At naligtas ni Moses yung mga Israelites sa Egypto. God will choose small things, little things, simple things to put shame which are mighty. Amen. Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, bukas, mag-start na yung prayer and fasting natin. Ang isa sa mga purpose or major purpose tayo, bakit tayo nagpa-fast is for salvation for our loved ones. Meron ka nang pinagpe-pray, yung prayer for 3 natin, yung mga tao na gusto nating maligtas sa Panginoon, ilista natin yun. Sister Maya, 5 years na akong nag-pray. Siguro this time, yung sincere heart talaga, samahan natin ng fasting. Yung mga matitigas na puso, palambutin ng Panginoon yan. No? At pangalawa, sa isa sa mga major, actually marami tayong mga prayer request, di ba? So, pangalawa sa pinaka-major purpose kung bakit tayo nagkasa ng prayer and fasting is ang ating church building. Malaki pa ang kulang nito. Gusto natin na marami tayong maakay na mga kaluluwa, pero maliit lang tong lugar na to eh. So, kailangan nating maghanda ng malaking lugar. Amen? Amen. And then, sabi ni Pastor, ilang araw mula ngayon, hahayo tayo. Ang daming mga isda dito sa ating paligid. Dito sa ating kanan, kaliwa, sa likod. Diyan sa harap ang daming isda. Kailangan natin yan masala. Ano yun? Mabingwit. Siguro mabingwit. Medyo yung bingwit matagal. Ano yung pagnet? Yung fishnet. Lambat. Kailangan natin malambat yan sila. Pero hindi natin yan magagawa kung wala ang presence ng Panginoon. Ang sabi sa Luke chapter 4 verse 14 to 15. Luke chapter 4 verse 14 to 15. Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. Nandyan ba? After ni Jesus na-overcome yung temptation, pumunta siya sa Galilee. In the power of the Spirit. And news about him spread out the whole countryside. He was teaching in their synagogues and everyone praised him. Gusto ba nating maranasan din yung naranasan ni Jesus? Yun bang he is filled with power? Diyos naman siya kaya
Talagang punong-puno siya ng banal na espiritu. Mga kapatid, we are the children of God. I-claim natin yung authority natin na anak tayo ng Diyos. Amen. Pwede bang tumayo tayo lahat? Ilang araw mula ngayon, hahayo na tayo mga kapatid. At paghandaan natin yung paghahayo natin. Kasi sayang Baka magiging sayang lang yung gagawin natin pero wala namang mangyayari. We need the power of the Holy Spirit.